Magandang araw mga kasandigan. Ako po si Father Joseph Franz Dizon o mas kilala bilang Father Franz, Chairman ng Commission on Social Communications ng Diocese of Malolos. At welcome po sa Semana Santa sa Sandigan, ang ating Lenten Recollection. Alam po ninyo, sa loob ng mahabang panahon bilang pare, 8 years na po akong pare. Kapag po ini-introduce ako bilang taga Bulacan, ang madalas na sinasabi sa akin ng mga pinupuntahan ko, Father, masarap ang chicharon sa inyo. O kaya naman, Father, napakadami pong piyesta sa inyo. Father, matamis ang pastilya sa inyo. Nagbago po ang lahat ng ito nitong kamakailan, mga last quarter of last year, nung nagbigay naman ako ng mga Advent Recollection. Kapag nalaman ng mga tao na taga Bulacan ako, sabihin sa akin, Father, taga Bulacan ka? Flood control. Alam ko maraming mga kasandigan o mga kapanalig mula sa Diocese of Malolos ang makarelate sa sinasabi ko. Para bang naging sentro ng kontrobersya, lalo na tungkol sa korupsyon, ang ating diocese, lalo na dito sa Bulacan. Nakalulungkot man itong isipin, ito rin ang nais kong kunan natin ng pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Dahil lahat naman po tayo, kung tutusin, ay may bahid ng korupsyon. Opo. Kung tatanungin po tayo, sino po ba ang korap? Ang titingnan lang ba natin ay yung mga politiko na inaabuso yung kanilang kapangyarihan o nagnanakaw sa kaban ng bayan? Ang titingnan lang ba natin yung mga public servants in different capacities? O baka pwede rin nating tingnan yung mga nagtatrabaho sa opisina, tayong mga empleyado o kaya naman tayong mga merong samahan na pinamamahalaan o pinamumunuan, baka meron din tayong mga korupsyong ginagawa. Baka kahit sa simbahan, meron din korupsyon. At sasabihin ko po sa inyo, kahit saan may korupsyon. Opo, kahit sa mga tahanan natin, may korupsyon. Lagi ko nga pong naririnig kung minsan ngayon, lagi ko pong naririnig sa mga magulang o sa mga lolo at lola, mga tito at tita na inuutusan yung mga bata. No? Bumili ka nga ng ganito sa tindahan. Tapos, ano ang go signal para sundin yung utos? Sige, sa'yo na ang sukli. O sa palagay nyo, anong tawag doon? Di ba korupsyon yun? Kaya kung tatanungin kung sino ang korap, huwag tayong tumingin sa taas, tumingin tayo sa loob. Dahil ang totoo, merong korupsyon sa puso ng bawat tao. Kaya nga ang panawagan ngayong panahon ng Kwaresma, ngayong Semana Santa, let us move from corruption to conversion. Mula sa buhay ng mga kasalanan, patungo sa buhay ng kabanalan. Ito yung pinagsumikapan nating pagnilayan sa loob ng 40 araw na hanggang ngayon ay ating pa ring binabagtas para tayo makarating doon sa kaganapan ng plano ng Diyos para sa atin. Na tayo ay makapunta sa buhay na walang hanggan na binuksan ni Jesus dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya naman mga kasandigan, magandang pagnilayan natin na yung corruption, bahagi ito ng ating human nature. In fact, sinasabi sa atin sa Romans chapter 5, verse 12, sa pamamagitan ng isang tao nakapasok ang kasalanan at ang tinutukoy nito si Eva at Adan. Sinasabi rin sa atin ng Psalm chapter 51 verse 7, pinanganak tayo na taglay natin yung kasalanan na minana natin mula sa ating mga magulang na sina Eva at Adan. Ito yung tinatawag na konsepto ng original sin. Sabi natin, unfair naman yata yan, Father. Wala pang akong ginagawang kasalanan, guilty na ako. Ganito na naisipin nyo, ha? Kung meron kayong pamilya na may lahing diabetes, na may diabetes o kaya may alta presyon, high blood, no, sakit sa puso, hindi nyo naman mamanahin yung sakit na yan kung on the first place, wala tayong mga naunang ninuno na umabuso sa pagkain. Halimbawa, no, kumain na sobrang tamis, sobrang alat o sobrang mantika. At yun, yung sakit na naidulot ng katakawan, yun naipasa sa atin. Wala tayong kasalanan, pero yung consequence nun, naipasa sa atin. Ganon din yung original sin. Yung kasalanan ni Eva at Adan, may consequence nun. At ang magsasuffer ng consequence nun, hindi lang sila, kundi tayo. At ano yung consequence na yun? Na tayo ay malayo sa Diyos. Na tayo ay walang puwang sa buhay na walang hanggan. Tayo ay mapagsaraduhan ng paraiso. Kaya nga, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus
para yung pintuan ng langit na nakasara ay mabuksan. Para tayo na pinarusahan ng kamatayan dahil sa kasalanan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na hindi maging ending natin ang kasalanan at kamatayan, kundi magkaroon tayo ng pagkakataon ng mabuhay ng banal at kalugod-lugod sa Panginoon at makasama natin ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, ang panawagan sa atin ngayong panahon ng Kwaresma at Semana Santa ay magbalik loob sa Panginoon na bilang mga binyagan, nilinis na po tayo mula dun sa original sin. Tayo po ay binigyan na ng pagkakataong makapasok ng langit. Tayo nilinis na mula sa mga kasalanang minana natin at pwede na tayong magsimula muli na hindi gumagawa ng mali. Minsan kasi ang problema din, sinasabi natin palagi, Father, pasensya na, tao lang. Na para bang ang focus natin ay nandun sa corrupted nature natin. Corrupted nature not in a sense na parang sira tayong lahat, no? Hindi. Meron tayong mga imperfections at kasama dito yung pagkahilig natin sa kasalanan na mas ginugusto natin yung mga bagay na masarap, konbinyente, kahit na ito'y labag sa kalooban ng Panginoon. Kaysa dun sa mga bagay na naaayon sa kalooban ng Panginoon, na kung tutusin, kailangan mong pagsumikapan talaga, hindi madali, at kung minsan ay may mga kaakibat na sakripisyo. Naalala ko nga dun sa pelikulang Seklusyon, sabi nung demonyo dun kaya daw nagtatagumpay ang kasamaan sa mundo dahil mas pinipili ng tao yung madali kaysa sa mabuti. Tandaan natin, oo, pinanganak tayong may mga kahinaan tayo bilang tao. Yung concupiscence o yung hilig sa pagkakasala, hindi nawala sa atin yon kahit na tayo napatawad na sa mga kasalanang minana natin nung tayo'y binyagan. Pero sana, yung hilig sa pagkakasala, yung tukso na dumarating sa buhay natin, makita natin ito bilang pagkakataon para mapatatag ang ating katapatan sa Panginoon. Kasi kung paanong pinipili natin na sumuway sa Kanya dahil mas gusto natin yung madali, kung talagang mahal natin ang Panginoon, pwede nating piliin yung kabaligtaran. Pwede tayong manatiling nagmamahal sa Kanya at ginagawa kung ano yung naaayon sa kalooban niya. That is moving from corruption to conversion. At yan ang panalangin natin ngayong Semana Santa. Na sana, kung paanong tayo ay sinagip na ni Jesus mula sa ating pagiging makasalanan at mula sa kadiliman ng kamatayan, sana'y manatili tayo sa buhay na kaloob niya, lalo na sa mga banal na araw na ito. Kaya ngayon, sa pagsisimula ng ating mga pagninilay, samahan po ninyo ako sa panalangin sa isang pamilyar na pamamaraan sa ating mga Pilipino. Atin pong awitin ang mga taludtod mula sa Pasyong Mahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa mga sandali ng katahimikan, hilingin mo sa Panginoon kung ano ang biyayang nais mo pang makamit para masunod mo ang kanyang kalooban, lalo na ngayong Semana Santa, lalo na ngayong mga nalalabing araw ng Kwaresma. Mabiyaya ang mga araw na ito at maaari mong hilingin sa Panginoon, lalo na ang anumang bagay na magpapalalim ng iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasandigan, hindi po madali ang buhay ng pagpapakabanal. Oo, hinango na tayo ng Panginoon mula sa kadiliman ng kasalanan at kamatayan, pero kung minsan, nandun pa rin yung tukso na piliin natin yung kadiliman kasi yun yung buhay na madali. Kaya nga, ipinapaalala sa atin ni San Jose Maria Escriva na ang pagbabagong buhay ay saglit lang. Pero ang pagpapakabanal ay isang paglalakbay na matagal. Buong buhay natin, gugugulin natin sa pagpapakabanal. Kasi maaaring ngayong Semana Santa, maramdaman natin na tinatawag tayo sa pagbabalik loob o sa pagbabagong buhay. Magpapakabait tayo. Pagka nga Semana Santa, parang ang bait-bait nating lahat, hindi ba? Nagsisimba tayo, nagdadasal tayo, nakasimangot pa nga yung mukha ng ilan sa atin, na para bang ramdam na ramdam mo yung pagsisisi sa kasalanan, umiiyak pa nga kapag ka napapanood yung mga senakulo o yung mga pelikula tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, nagbabagong buhay lang ba tayo o nagpapakabanal tayo? Kasi yung bagong buhay, baka ilang araw lang ang itagal. Pero yung pagpapakabanal, araw-araw yan, pipiliin natin. Sabi ni Saint Jose Maria Escriva, conversion is the matter of a moment. Sanctification is the work of a lifetime. Kaya ito'y paalala sa atin, hindi natatapos sa Semana Santang ito, ha? Ang trabaho ng Espiritu Santo sa atin at ang ating pagko-cooperate sa biyaya niya. Oo, mahalagang magbagong buhay, pero mas mahalaga na patuloy tayong magpakabanal. Kapag sinabing pagpapakabanal, madalas iniisip ng mga Pilipino, meron akong dapat gawin para sa Diyos. Kaya nga, ang nakakagawian natin sa mga panahon ng Kwaresma, pupunta tayo sa pabasa, pupunta tayo sa mga prosesyon, sasama tayo sa prosesyon, magbibisita iglesia tayo, magsisimba tayo, lahat ng ito'y mahalaga. Inuulit ko, hindi minamasama ng Diyos ang ginagawa nating mga debosyon at mga tradisyon. Pero gusto ko lang ipaalala, ha, baka nakakalimutan natin. Kapag ginagawa natin ng mga bagay na ito, hindi nangungutangan ng loob ang Diyos sa atin. Kaya hindi natin siya dapat singilin. Kasi kung minsan kapag tayo ay gumagawa nitong mga banal na bagay na ito, parang ginagamit natin ito para isumbat sa Panginoon. Lord, nagsakripisyo ako nung nakaraang Holy Week, ang bait-bait ko. Dapat dinggin mo yung kahilingan ko. Mali. Dapat maging malinaw sa atin, lahat ng ginagawa natin, bagamat para sa Diyos, inaalay natin para sa Diyos, hindi niya kailangan yan. You've heard it right. Hindi kailangan ng Diyos ang mga ginagawa nating mabuti. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga debosyon at ang ating mga tradisyon. Tayo ang may kailangan nito para lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya wag nating isiping may utang na loob ang Diyos sa atin. God does not need us. God does not need all of these things. But nevertheless, He accepts these gifts from our hearts, our effort, our service, our devotion. Tinatanggap niya ito, bagamat hindi niya ito kailangan. Kung ito ay magiging pamamaraan para lalo natin siyang mahalin at mapalapit ang kalooban natin sa Kanya. Hindi po ba? Huwag niyong isipin palagi kung ano bang magagawa ko para sa Diyos. Isipin din natin, ano ba ang ginagawa ng Diyos sa akin at sa pamamagitan ko. Don't only ask what you can do for God. Ask God, what are you doing in me and through me? Anong gusto mong gawin sa akin? Anong gusto mong baguhin sa akin? Ano ang gusto mong likhain sa aking puso? Yan ang magandang itanong sa Panginoon, lalo ngayong Kwaresma.
Kasi kapag paulit-ulit na nating ginagawang mga bagay, bisita iglesia, pabasa, prosesyon, minsan nawawalan na ng kahulugan eh. At ang mga bagay na nakaugalian, na nawawalan na ng kahulugan, hindi na natin pinapahalagahan. Pinaparaos na lang natin. Hindi na nakapagpapalalim ng pananampalataya natin. Alam niyo ba kung bakit tayo nagpapabasa? Pag binasa ninyo yung aklat ng pabasa, nakalagay doon, pasyong mahal ng ating Panginoong Hesukristo upang ito'y magdulot ng pagbabagong loob sa sino mang makababasa nito. Something to that effect, no? Something to that sense, yung sinasabi ng original na title ng Pasyong Mahal. Pero paano natin mauunawaan, paano maaantig ang ating kalooban ng mga magagandang salita sa wikang Filipino na nakalagay sa Pasyong Mahal kung ang iniintindi lang naman natin sa pabasa ay kung ano'y kakainin natin doon? Minsan niya mga pumupunta sa pabasa, imbis na itanong kung anong page na yung binabasa, itatanong kung ano yung nilulutong ulam doon sa kitchen. Di ba? Kaya ang kanta natin, ganito na. Ang unang letra'y adobo, ere naman ay relleno, ang ikatlo'y apritada. Tapos, hindi pa natapos doon nagsasama pa ng mga barkada o ng pamilya. Nagsama pa ng pamilya. May plastic na, nagbaon pa. O di ba hindi na nga nagluto sa bahay nila. Ginawa na lang feeding program yung pabasa. Yung pagkakataon na sana'y sama-sama tayong nagninilay sa pagpapakasakit, kamatayan at mga aral ng pasyong mahal mula sa mga yugtong ito ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, di tayo natututo. Nabubusog ang ating tiyan, oo. Pero nabubusog ba ang ating puso at ang ating isip at ang ating kaluluwa ng debosyon na ito? Ay nasa sa inyo yan. Sineseryoso pa ba natin yung layunin ng pasyong mahal? O nakalimutan na natin? Have we taken it for granted? O ganun din yung bisita iglesia, di ba? Tataka nga ako, minsan binibiro ko yung mga church organizations. Kapag ka magpapagawa ng uniform, gusto ninyo sagot ng parokya. Gusto ninyo may sponsor. Pero pag bisita iglesia, kahit magkano, naglalabas ka agad ng pera. Ang galing ano? Kasi, parang yung mga bisita iglesia natin, kuminsan nagiging excursion na lang di ba? Bababa ng bus o ng van, hahanapin CR. Pagkatapos ng CR, hahanapin souvenir shop. Bilihan ng pasalubong. Tapos, magpipicture taking sa harap ng simbahan. Ayun. Tapos nang magdasal yung mga kasama, sila, kasama nang babalik sa bus. Nagawa ba yung layunin ng bisita iglesia na lumalim yung debosyon sa Santissimo Sacramento na nasa altar ng bawat simbahang pinupuntahan? Wala na. Baka nga mas nadalaw pa nila yung mga CR kaysa doon sa simbahan, kaysa sa tabernakulo, di ba? Kaya yung bisita iglesia, nagiging bisita kubeta na lang. Di ba? Inikot mo yung mga simbahan para lang mag-CR, bumili ng pasalubong at mag-picture taking. Again, I am not saying na gawin nating malungkot ang mga bisita iglesia natin at puro dasal na lang at wag na tayong mamili ng pasalubong, wag na tayong mag-CR. I'm not saying that. What I am saying is we have to clarify, we have to define our priorities and realize the purpose of what we do. Ang mga bagay na nakasanayan, nawawalan ng kahulugan. Kapag nawalan ng kahulugan, hindi na natin ito pahahalagahan. At dadagdagan ko, kapag hindi natin alam ang kahulugan at hindi na natin ito pinapahalagahan, hindi na ito makadadagdag sa ating kabanalan. Kaya kaugnay nito, nais ko lang bigyang tuon yung sinasabi ng CCC 12:11. Na kapag panahon ng Kwaresma, lalo na ngayong Semana Santa, ang pinakamahalagang gawin natin ay bumalik sa sakramento ng kumpisal. Dahil itong buong Kwaresma na ito'y paghahanda natin sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, kung kailan tayo magsasariwa ng pangako sa binyag at ayon sa utos ng simbahan, dapat tumanggap din tayo ng banal na komunyon, abay dapat linisin muna natin ang ating kalooban sa pamamagitan ng kumpisal. Kung may bisita iglesia ka nga, may prosesyon ka nga, may pabasa ka nga, may mga puon ka pang inilalabas, o kung
ano-ano pa mang ginagawa mo, baka nga may mga nagpipinitensya pa, kahit pa magpapako ka sa krus, baliwala ang lahat ng ito kung hindi ka naman nagbalik loob sa Panginoon sa sakramento ng kumpisal. Mahalaga at higit na kailangan ang mga sakramento. Ang pagtanggap sa Eucharistia, ang pagsuko sa awa ng Diyos sa pamamagitan ng kumpisal, hindi po ito pwedeng mawala sa pagdiriwang natin ng mahal na araw. Mahalaga ang mga tradisyon at ang ating mga debosyon, pero sana ang lahat ng ito ay papunta sa pagpapalalim ng ating appreciation sa mga sakramento na nagiging daluyan ng ating kaligtasan. Pinapaalala din sa atin na ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng disiplina. 3 bagay ang inaasahan mula sa atin. Kung gusto natin talaga ng pagbabagong buhay, yakapin natin ang disiplina ng pag-aayuno, pananalangin, at pagkakawanggawa. Siguro sasabihin ng iba, Father, yung pag-aayuno, akin na yun, ha? Bakit? Kasi nagda-diet naman ako eh. Alam mo, Father, intermittent fasting, ayan. Hindi nga lang tuwing Friday, Father, hindi lang tuwing Ash Wednesday, hindi lang pag Good Friday, araw-araw kong ginagawa yan. So, diet naman ako, fasting na lang ako. Yung iba naman, ang daming time nilang magdasal, Father, prayer na lang ako. Total, member naman ako ng Apostolado, Legion of Mary. Madalas naman namin ginagawa yan, nagdadasal naman kami. So, Father, ngayong Lent, prayer na lang ako. Yung iba naman, sabihin, ako, madami akong pera, magdo-donate na lang ako. Wala nang panalangin, wala nang pag-aayuno. Yan yung sinasabi ko na tukso ng demonyo. Napiliin natin yung madali kaysa mabuti. Sapagkat ano ang mabuti? Gawin natin ang 3 disiplinang ito ng magkakasabay dahil sila'y magkakaugnay. Kapag tayo ay nag-aayuno, hindi tayo makapagtitiis nang hindi natin nalalaman ang kahulugan ng ginagawa nating pagtitiis. At saan lumalalim ang kahulugan ng ating ginagawa? Panalangin. At yung natitipid natin sa ating pag-aayuno, hindi yan para sa ating sariling ipon. Yan ay inilalaan natin para ipantulong sa mga nangangailangan. Di ba't yun yung pangatlong haligi, almsgiving? Magkakaugnay yung 3 ito. At kung ikaw ay hindi nagdadasal, hindi ka rin makapagbibigay dahil hindi mo makikita ang pangangailangan ng iyong kapwa. Kapag ikaw ay hindi nagdadasal, hindi ka rin makakapag-ayuno dahil hindi mo makikita ang halaga ng iyong ginagawa. Hindi po ba? At kapag ikaw ay nagkakawang gawa, bumabalik ka din sa pananalangin dahil iniaalay mo sa Diyos yung ginagawa mo at at the same time, bumabalik ka din sa pag-aayuno dahil alam mo na hindi ka lang dapat nagbibigay, nagsasakripisyo ka din. Kaya nga, magkakaugnay itong 3 ito, hindi natin mapaghihiwa-hiwalay. Ngayong panahon ng Kwaresma, sa mga nalalabing araw ng Semana Santa, sana magsumikap tayo, lalo na sa Biyernes Santo, na tuparin yung disiplina ng simbahan. Dahil ito yung talagang magpapalalim ng ating pananampalataya. Gusto kong bigyan ng tuon, yung sinabi ni Pope Leo, ngayong Kwaresma, yung mensahe niya, sabi niya, merong fasting at may disiplina na dapat tayong gawin, lalo na sa panahon natin ngayon. That we listen more and we speak less, especially speaking harsh words. Bawasan daw natin ang pagsasalita ng masakit laban sa ating kapwa at dagdagan natin ang oras natin at ang pagkakataon natin para sa pakikinig. May wisdom din siguro nga ang Diyos, ano? Tingnan nyo, pag tumingin kayo sa salamin, ang tenga natin 2. Tambibig natin ilan? 1 lang. Tantenga natin, hindi mo pwedeng isara. Pero ang bibig, pwedeng isara. Anong ibig sabihin nun? Lagi tayong dapat nakikinig, pero minsan lang tayo dapat magsalita kung kinakailangan. Kaya kung alam nating makasasakit ito sa kapwa, kung alam nating paninira ito ng kapwa, sabi ni Pope Leo, mas mainam na itikom na lang ang iyong bibig. Ngayong panahon ng Kwaresma, maganda rin na pagtuunan natin ng pansin yung panalangin. Lahat ng mga sinasabi kong ito ay magkakaroon lang ng halaga kapag tayo'y nagdarasal. Naalala ko yung pag-akyat ni Jesus kasama sina Pedro, Santiago at Juan. Nung sila ay umakyat dun sa bundok, malawak ang perspektibo, kita ang lahat ng bagay. At ito rin ang nangyayari sa panalangin, di ba?
Para tayong umakyat ng bundok kasi mas nakikita natin yung mga pangyayari sa buhay natin in a wider perspective. Imbis na nagrereklamo lang tayo, bakit mahirap ang buhay, imbis na nagtatanong lang tayo sa Panginoon ng mga bagay na hindi natin maintindihan, kapag nananalangin tayo, inaanyayahan natin ng Panginoon na tulungan tayong makita ang realidad ng ating buhay kung paano niya ito nakikita. Kaya nga ang panalangin natin ay ito. Pwede ba lagay natin yung kamay natin sa ating dibdib at itanong mo sa Panginoon? Tanungin natin sa Panginoon at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, hayaan mo akong makita ang aking sarili, ang aking kapwa, ang aking paligid, ang mga nangyayari sa aking buhay ayon sa iyong paningin. Tulungan mo akong makita kung paano mo nakikita ang aking sarili, mga tao sa paligid ko, ang mga pangyayari sa buhay ko, nang sa gayon ay makita ko ang iyong magandang plano. Conversion is not just having a new life. It is about having a meaningful life. Mahalaga na magkaroon ng kahulugan ng ating buhay. Mahalaga na makita natin na may purpose ang lahat na nangyayari sa buhay natin. At yan ay sa pamamagitan lang ng panalangin. Kaya ngayong Kwaresma, sana'y mag-alay tayo ng mas marami pang panahon para magdasal. Kapag tayo ay bumupunta sa pabasa, magdasal din tayo. Kapag meron tayong bisita iglesia, magdasal tayo. Kapag meron tayong mga prosesyon, huwag tayong magdaldalan, magdasal tayo. Kapag meron tayong mga gawaing pangkabanalan, kasama na ang ating pangungumpisal, ang ating pagdalo sa misa, samahan pa rin natin ang panalangin. Sapagkat sa pananalangin, ang ating paghahangad ng maging banal ay patuloy na lumalalim. Talam ninyo, kung ang bawat tao lamang ay magsisikap na manalangin at makita sa kanilang sarili, ano nga ba ang mga bagay na dapat kong baguhin? Ano nga ba ang mga bagay na dapat baguhin ng Diyos sa akin? Kung lahat tayo ay magninilay ng malalim, siguro wala nang kurakot. Kasi ang makikita natin, hindi lang yung ating sarili, kundi ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng mga bagay na meron tayo. Ang Diyos na haharapin natin pagdating ng takdang panahon. At ang Diyos na nagkatiwala sa atin ng ating kapwa para sila'y paglingkuran, hindi para sila'y abusuhin. Muli ang paalala sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Huwag tayong makontento sa ating hindi perpektong pagkatao. Ang sabi ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Hindi hinihiling ng Diyos na hindi tayo magkamali. Ang hinihiling ng Diyos, kahit magkamali tayo, umamin tayo, magkumpisal, magsisi, bumangon, magbagong buhay. At sa tuwing gigising tayo sa umaga, piliin natin palagi kung ano yung mabuti at hindi kung ano lang yung madali. Sa pagwawakas ng mga pagninilay na ito, magandang idulog natin sa Panginoon ang ating bansa. Marami tayong mga pinagdaraanan ngayon bilang bayan. Madaming nagpapalungkot sa atin. Madaming pinagmumula ng pagkadismaya. Ialay natin sa Panginoon ang ating bansa. Hilingin natin na ang bansa natin ay maghilom. Gayon din ang ating lalawigan, ang ating buong diocese. Naway sa atin magsimula ang mga pusong malinis at mga pusong malaya mula sa pang-aabuso, mula sa kasalanan, mula sa korupsyon. Kasi ang totoong pagpapanibago ng bayan ay hindi nagsisimula kapag may mga naipasa ng batas. Hindi ito nagsisimula kapag lamang may napaparusahan. Nagsisimula ito sa desisyon ng bawat Kristiyano, sa desisyon ng bawat tao na talikuran ang pagkamakasarili at yakapin naman ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli mga kasandigan, ako po si Father Franz Dizon para sa Semana Santa sa Ang Sandigan. Manatili po kayo nakasubaybay sa mga programa ng Ang Sandigan sa mga susunod na araw kaugnay ng Semana Santa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.